Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan sa ere at kapanalig palagi ang kalusugan at kalakasan. Ano po ang tema natin ngayon? Ang tema natin ngayon ay ang ganap na paligo o ang full bath. Ano ang mga benepisyo nito sa katawan ng tao? Atin na pong umpisahan. Ang ganap na paligo ng katawan sa pamamagitan ng mainit na tubig ay hindi dapat lumampas ng 15 minuto at ang temperatura ng tubig ay hindi dapat lumampas sa 40 centigrade upang maiwasan ang mga di kanais-nais na resulta sa katawan, lalong-lalo na sa baguhan. Ang tsaang dekoksyon ng ilang halamang gamot katulad ng sambong, eucalyptus, comfrey at herba buena ay maaring ihalo sa tubig pampaligo. Ang ganitong paraan ng paggamit ng tubig ay mainam na gamot para sa sobrang taba ng katawan, kumbulsyon, dysmenorrhea, allergies, rayuma, gout, sciatica, anemia, mahinang sirkulasyon ng dugo, at hypothermia, mababang temperatura ng katawan. Ang uminom muna ng maraming katas ng sariwang prutas ay mainam bago isagawa ang full hot bath, sapagkat sa pamamagitan nito ay mapupunan at maipapanumbalik ang nawalang tubig sa katawan, bunga naman ng pawis, samantalang isinasagawa ang mainit na paligong ito kung sakaling sumakit ang ulo samantalang naliligo. Makabubuting tapalan ng malamig na tubig, cold compress ang noo. Ang maligamgam na paligo ay napakahusay sa pagpapababa ng temperatura kung nilalagnat. Wakasan ang paligong ganito sa pamamagitan ng pagbubuhos sa katawan ng malamig na tubig. Upang pigilin ang mataas na lagnat, ang pagpapaligo ng malamig o cold foot bath o maligamgam na tubig ay makakabuti. Ang paligo ay hindi dapat na lumagpas ng 15 minuto at ang temperatura ng tubig ay hindi dapat lumagpas ng 10 centigrade upang maiwasan ang pagkagitla or shock ng pasyente, lalo na kung ang pasyente ay ninenervyos o nanghihina. Mas mabuti pa nga kung iigsan pa ang oras ng pagpapaligo at taasan ng konti sa 10 centigrade ang temperatura ng tubig sa umpisa, at pagkatapos ay habaan ng oras ng paligo at bawasan ang temperatura ng tubig sa susunod na mga paligo. Ang malamig na paligo ay nagpapasigla at ito ay isang paraan sa nagpapatibay ng katawan laban sa mga impeksyon. Ang katawan ay dapat na mainit, warm, bago at pagkatapos ng paligo. Sa makatuwid, hayaan mo nang makapag-ehersisyo ng bahagya ang pasyente o kaya'y haplusin ng gusto ang katawan bago at pagkatapos maligo ng malamig na tubig. Iwasan ang madalas na pagkapaligo ng malamig na tubig sa loob ng isang araw. Yun po pala, no? Yun ang benepisyo ho ng ganap na paligo. Ano naman ho ang pangalawa nating tema? Ang sitz bath o nakaupo, yung balakang poong nasa pinakaplanggana. Ang sitz bath o ang paligo ng balakang, tingnan ang ilustrasyon. Kailangang sapat ang dami ng tubig upang lubos na mailubog ang balakang, tiyan, puson hanggang sa pusod. Ang banyerang puno ng tubig ay mas mabuting nakaangat ng kaunti paharap upang ang likod ng pasyente ay ang mainit ay masuportahan upang pagpawisan naman ang pasyente habang pinapaliguan sa ganitong paraan. Mainam kung paiinumin siya ng maraming katas ng sariwang prutas at mainit na tsaa ng mga halamang gamot at takluban ng mga kumot hanggang sa leeg. Huwag masyadong taasan ang temperatura ng tubig upang hindi makaranas ng hapdi ang pasyente. Ang 40 centigrade o 40 sentigrado na antas ng temperatura ng tubig ay dapat na sapat na para sa ganitong paraan ng pagpapaligo. Huwag din sanang palampasin ng 20 minuto ang pagpapaligo ng balakang. Kung kinakailangan dagdagan pa ang tubig sa banyera, siguruhing hindi lalampas ng 45 centigrade ang temperatura ng tubig sa banyera. Mas mabuti kung may tagamasid na mapapangasiwa sa pagpapaligo. Ang mainit na sitz bath ay mahusay na paraan sa pagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo sa puson, abdomen at sa pagpapawi ng hapdi o sakit. Mainam din itong lunas sa hirap sa pagtatae, colitis,
dysenteria, di pagkatunaw, sakit sa bato, kidney stones, sakit sa regla, sakit sa babae, venereal disease, bara sa pantog, bladder, sakit sa ulo, sinusitis, paninikip ng pulmod katulad ng hika, bronchitis at mga paninikip sa ulo. Biglang pangwakas, ibabad ang balakang at puson sa malamig na tubig upang ibalik ang normal na temperatura nito. Ganoon pa man, huwag nang isagawa ang huling bahaging ito kung masakit ang pag-ihi, strangyura, at o kung may regla sa panahong yaon upang maiwasan ang pulikat o cramps. Ang malamig na sitz bath naman, ang kabilang dako ay makakatulong din sa pagkakaroon ng mabuting sirkulasyon ng dugo sa tiyan at puson. Ito ay epektibo lamang kung isasagawa ng hindi lalampas na 2 minuto. Makasasama na sa katawan kung higit pa sa 2 minuto ang takda ng pagkapaligo ng ganito. Ang temperatura ng tubig ay hindi dapat lalampas ng 10 centigrade. Ang malamig na sitz bath ay mahusay na lunas para sa anemia, insomnia, almoranas, hirap sa pagdudumi, hirap sa pag-ihi, pamamaga, pamumula at pagdurugo ng matris, inflammation, and uterine bleeding. Ganda po, no, mga kaibigan? Nakakadalawa na po tayo. Ang ganap na paligo ay at ang sitz bath. Ngayon, ang pangatlo, sana abutin pa. Ang foot bath o hot foot bath. Sa ganitong paraan ng paggamit ng tubig, kailangang ilubog sa tubig ang dalawang paa at binti hanggang sa tuhod. Dapat na nakahanda ang isang balde o isang banyera upang gamitin sa ganitong paraan. Mas maganda ang resulta kung ang tubig na pagbababara ng mga paa ay hahaluan ng dekoksyon ng halamang gamot. Ang foot bath ay maaaring mainit o malamig, subalit sa maraming pagkakataon mas maganda ang resulta kung ang mainit at malamig ay halinhinang sinasagawa. Ang mainit na foot bath ay isinasagawa ng hindi lalampas 50 minutes lamang. Ang temperatura ng tubig ay hindi lalampas ng 45 centigrade. Ang temperatura ay binabawasan pa kung ang pasyente ay nangihina o kaya kung siya ay may varicose veins. Ang mga paa ay patuloy na hinahaplos-haplos samantalang nakababad sa mainit na tubig sa balde. Tapusin ang ganitong pagbibigay ng lunas pamamagitan ng mabilis na pagbabad ng mga paa ng malamig na tubig upang ibalik ang temperatura ng mga paa sa normal. Ang foot bath ay sadyang napakainam na lunas para mapalakas ang pintig ng puso, heart palpitation, ninenervyos, anemia, amenorrhea, influenza, matinding ginaw, chills, insomnia, sakit sa ulo, migraine, at depresyon, ubo, varicose veins, paninikip sa ulo, cerebral congestions, malalamig na paa, sinusitis, pabalik-balik na ulcer o sugat sa mga paa, plema, sakit ng ngipin at para ng ilong. Tindihan, no? Samantala, ang malamig na foot bath naman ay mainam din kung isasagawa ng hindi lalampas sa 2 minuto. Ang pagbababad ng mga paa sa maikling oras na 2 minuto sa malamig na tubig ay nagreresulta sa pansamantalang paninikip ng mga ugat sa paa at pagkatapos ng dagli ang paglapad ng mga ito kung kaya't napakaganda ng sirkulasyon ng dugo. Ang malamig na foot bath ay mainam para sa paang nanlalamig, sakit sa ulo, pagkahapo or patig, at insomnia. Alalahanin lamang na hindi dapat lalampas sa 2 minuto ang lunas upang maiwasan ang masamang resulta sa katawan. Sa halinhinang mainit at malamig na foot bath, 2 balde ang kailangan. Ang lunas ay dapat umpisahan ng pagbababad muna sa mainit na tubig sa loob ng 5 minuto at pagkatapos ay ang paglipat sa malamig na tubig at pagbabad dito ng hindi lalampas 2 minuto. Ang ganitong paghahalinhinan ay maaaring isagawa sa loob ng 20 minuto. Napakaganda po mga kaibigan, no? Ang ating pong tinalakay ngayon ay tungkol puro sa tubig. Ang ganap na paligo or pool bath, ang sitz bath o balakang na paligo, at ang hot foot bath na kilalang kilala lalo na kapag may nilalagnat ang pasyente. Napakaganda po niya at lalo na kapag kunwari inaatake siya sa puso. Medyo simple pa rin naman, naninikip ang dibdib niya.